Hello mga Lods, good morning. Welcome back again sa ating channel. Sa ngayon mga Lods, ang gagawin natin is mag-heat press po tayo ng t-shirt. May customer kasi ako ngayon mga Lods na nagpagawa ng subli t-shirt nila. Ituturo, isi-share ko na lang sa inyo mga Lods paano maiwasan yung double print sa pag-heat press. Ituturo ko po sa inyo mga Lods ang aking procedure para sa susunod mga Lods iiwasan natin ang yung double print mga Lods. Sabayan nyo lang po ako mga Lods sa aking video na to at parang may matutunan po kayo mga Lods. Simulan na natin mga Lods. Okay, ito na po mga Lods. Kailangan is-heat natin ang time muna bago tayo mag-heat press. Nakita nyo mga Lods, 205 degrees by 40 seconds. Ang timer po niya mga Lods is 40 seconds. Depende na po sa atin yung kainitan temperature sa pagpainit niya mga Lods. Pwede rin 200. Ang sa akin mga Lods is 205 para mas labas ang kanyang yung kulay niya talaga mga Lods. At mag-heat press na tayo mga Lods. Okay, ito na po mga Lods, mag-heat press na tayo ng t-shirt. Ang gagawin nito mga Lods, i-heat press muna natin ito ng kahit mga 5 seconds lang para mag-plain po siya mga Lods at mawala yung mga gumot-gumot. Press muna natin ng 5 seconds. Yan mga Lods. Ang gagawin ko kayo mga Lods is mag-heat press ako ng logo. At especially na po mga Lods kung wala kayong padding na pang logo. Kung wala kayong padding, pwede din kayo mag-customize mga Lods ng karton katulad sa akin mga Lods. Isa lang kasi ang padding ko mga Lods kaya matagal ang paggawa. At nagawa ako ng karton mga Lods. Kahit anong karton mga Lods, basta yung makapal lang ito mga Lods. Nag-customize ako at itong ginawa kong padding. Parang once mag-heat press po tayo ng logo, pantay po siya mga Lods. Hindi na natin kailangan bumili ng ibang padding mga Lods. Pwede rin tayo mag-customize ng karton. Ito sa akin mga Lods. At ito po ang i-heat press natin mga Lods, yung logo. Yung logo mga Lods. Okay. Ang sa akin mga Lods, once mag-heat press ako ng mga logo, lalagyan ko talaga ng masking tape. Katulad po nito mga Lods, lalagyan ko talaga ng masking tape. Kasi once pag-angat natin ito pag iangat natin itong heat press mga Lods, sasama kasi ito mga Lods kasi maliit lang po siya kaya yung iba magka-double print once pag-angat natin. Kaya nilagyan ko ng masking tape para kahit iangat natin ito mga Lods, hindi po siya sasama kasi nakadikit lang siya sa t-shirt. Ganyan lang mga Lods. Yan. Hintayin lang muna natin na umabot ng 0 seconds para iangat na natin tong heat press. Take note mga Lods, ang temperature pala niya, ang sa aking temperature mga Lods is 205 by 40. 40 seconds po mga Lods. Pwede rin 200 degrees po mga Lods or either 205. Ang sa akin 205 mga Lods para mas yung print niya mga Lods. Kuhang-kuha niya mga Lods. Yung lahat ng mga kulay talaga sa t-shirt. Ganyan lang ang procedure mga Lods. Okay. Ito na po mga Lods. Kahit inangat ko na ito mga Lods, hindi po siya gumalaw kasi nakadikit pa siya sa t-shirt kasi may masking tape. Kaya
may iwasan natin ang yung mag-double logo. Ito na po siya mga lods. Ano natin para lumamig. Okay, yun lang mga lods. At ito na po ang kanyang result mga lods. Ganito lang ganito po ang aking procedure mga lods once mag-heat press ako ng t-shirt, especially na po yung mga logo kasi maliit kasi yung logo, kaya once pag angat natin sa heat press sasabay yung papel, kaya yung iba magka double print. Kaya sa akin mga lods is nilagyan ko ng masking tape para maiwasan ko po ang double print mga lods. Yun lang mga lods. So puli mga lods, meron naman kayong kaunting natutunan sa aking tutorial. At hopefully mga lods, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, Jopax Tutorial TV. At pakipindot na lang dyan sa baba para updated po kayo sa aking mga susunod na video mga lods. Maraming salamat po mga lods.